Ramir Boulder po, narito muli. Atin pong talakayin ang hindi matapos-tapos na flood control scam na ito, no? Ah, konting background lang po, no. Noong November ng taong kasalukuyan, nangako po ang ating Pangulong BBM na ah, may makukulong bago magpasko. Ang taong bayan po ay naghihintay sa mga pangakong 'yan, ano? Christmas 2025 ang mga sangkot sa malawakang corruption sa mga proyekto, ano? Mga proyekto ng flood control ng Department of Public Works and Highways, ha? Kabilang dito ang mga big fish o malalaking personalidad tulad ng mga opisyal, kontratista at posibleng mga politiko. Sabi niya na wala silang Merry Christmas. Yan po ang mga katagang binitiwan ng ating Pangulong BBM. At matibay ang ebidensya para sa mga kaso. Ano po? Nagugat ito sa investigasyon na nagsimula pa noong 2025, mid kalagitnaan po ng 2025 kung saan natuklasan ang mga ghost project, hindi umiiral na proyekto, mga multo, overpricing at mismanagement sa bilyong-bilyong piso na budget para sa flood control. Maraming kaso ang sinampa ng ombudsman sa DPWH kabilang ang mga kabilang ang mga Oriental Mindoro, ha, na 289 million na multong proyekto at iba pang reyon dito sa Pilipinas. Ano ang nangyari pagkatapos ng pangako? Atin pong pakinggan ang balita. Ano? Nangako noon si Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong kaugnay sa flood control scam bago magpasko. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malalaking personalidad na naaresto. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Marcel Alili. Marcel, 10 araw na lang ay Pasko na, may big fish ba na makukulong? Naku, yan ang isa sa mga binabantayan natin ngayon, Jiggy. Dahil kung matatandaan natin, doon sa mga nakalipas na press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang nabanggit na nasa 37 individual na nandun na sa listahan nila na dapat ay Oo. sasampahan ng kaso at hopefully ay makulong bago nga magpasko. Pero sa ngayon, base doon sa mga pinakahuling video messages na ibinigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang development na nakikita natin ay una, sumuko nga sa NBI, etong si Sara Diskaya, isa sa mga primerong contractor na nakakuha ng mga pinakamalalaking kontrata sa DPWH Flood Control Project. At pangalawa ay yung anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakakansela na yung pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya kanina tinanong natin kay Undersecretary Claire Castro kung ano na bang update tungkol dito sa ginagawang anomalya at investigasyon sa anomalya sa flood control project maliban dito sa ibinigay ng mga updates ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya mga video message. Ito ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Ang problema rito, Yusek Castro, nangako po kasi ang ating BBM, ang ating Pangulong BBM na bago magpasko, ilang araw na lang po bago magpasko, wala pa pong kukulong na yung mga malalaking personalidad na ipinangako po ng ating Pangulong BBM, ano? Kailangan pong kailangan pong tuparin ng Pangulo yon kanyang pinangako sa taong bayan. Kasi isa nga po ako sa mga tumututok dito sa mga sa usaping ito ng flood control scam, ano, na gustong-gusto ko ring may makulong, lalong-lalo na yung mga pulitikong sangkot dito sa maanumalyang proyektong ito, ano, na pinagkakitaan na nila, ha? Kickback dito, kickback doon. Kailangan na may makulong talaga sa kanila, ano?
Huwag nyo nang patagalin. Kung mayroon talagang makukulong, bakit tumatagal pa ng ganito? Ano? Oh. Maricel, may mga mungkahi na humingi na ng tulong ang ating gobyerno sa UN Convention Against Corruption para madakip si Zaldico. Anong sabi dito ng palasyo? Alam mo, ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, Gigi, base daw doon sa pakikipag-usap niya sa Department of Foreign Affairs, sinabi naman ng DFA na bukas tayo doon sa pag-explore ng possibility na makipag-ugnayan sa Convention Against Corruption ng United Nations. Pero ang kailangan daw na mangyari dito ay mag-convene muna yung counterpart dito sa Pilipinas, yung ating Interagency Committee na pangungunahan nga ng Executive Secretary Kung mag-convene nga pala, bakit hindi pa gawin para matapos na itong mga usaping ito? Ano? Oh. Kailangan na gawin nyo sa lalong madaling panahon ang mga bagay na ito. Ha? Naghihintay po ang taong bayan. Ha? Isa na po ako doon. Ha? Madaliin nyo ang pagkuha dito kay Zaldico. Ha? Madaliin nyo ang pagpapakulong dito sa mga sangkot na politiko sa likod ng malaking iskandalong ito. Ha? Kasi pera ng taong bayan ang involved dito. Ha? Taxpayers money. Tandaan po ninyo yan. Kailangan kung ano yung ipinangako ng ating presidente ay dapat matupad. Ano po? Isa rin po ako sa mga sumusuporta sa kanya. Kaya po gustong-gusto kong makita na may makulong na malalaking personalidad bago magpasko, gaya po ng kanyang mga pangako. Ano po? bilang chairperson para mapag-usapan din ang posibilidad na ito. Pero base doon sa update ng Department of Justice na ibinigay sa Malacanang, sa ngayon wala pa raw tayong coordination o ugnayan dyan sa UN Convention Against Corruption. Ang tanging pakikipag-ugnayan pa lamang daw natin sa ngayon ay yung sa Interpol at naghihingi nga tayo ng red notice. So aantabayanan pa rin natin kung anong mangyayari para maibalik nga dito sa bansa si Zaldico. G. At Maricel, may budget deadlock sa budget ng DPWH dyan sa BICAM. Anong reaksyon dito ng Malacanang? Wala pang ibinibigay na reaction dyan ang Malacanang, Gigi. Ang naitanong natin kanina sa Malacanang ay yung tungkol doon sa isa sa mga maiinit na balita tungkol doon sa nangyaring BICAM over the weekend. At ito nga yung tungkol doon sa MyFIP o yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Ito Kasi pa ang isa. may mga bumabatikos, kasama na dyan sina Cardinal Virgilio Isa pa yan sa mga mainit na usapin. Binabatikos nila yung mga bagay na yan. Pablo David at sina Shelo Magno na kilalang advocate nga nitong pagbabantay ng national budget doon sa pagtataas ng budget dito sa MyFIP. Hindi lang po sila ang mga nagbabantay sa budget. Karamihan po ng taong bayan. Ano? Karamihan sa mga Pilipino ngayon ay nagmamatiyag. Binabantayan ang kilos nitong member ng bicameral committee. Ha? Sapagkat hindi na dapat maulit ang mga nangyari pa noong 2024 national budget na napakaraming itong 2025 national budget na napakaraming insertion. Ha? Itong 2026 national budget natin dapat nating bantayan. Bantayan nating maigi. Ano po ang sinabi ni Senator Lacson tungkol diyan sa BICAM na yan? Na sa budget na yan na hindi siya pipirma kung may makita siyang nikatiting na isang butas. Ha? Na may mga insertion pa, hindi niya pipirmahan. Malinaw po yan. Ang paninindigan ni Senador Ping Lacson. Ano? Ang tingin kasi ni Cardinal David at ng iba pang mga kabilang kagaya niya, parang violation daw ito ng human dignity. Sinasabi nga rin ni Shelo Magno na Violation hindi ba of ito human parang dignity? paggamit ng mga politiko. Ito daw ay violation ng human dignity. Ano? Ayon po sa isang pare. At
ditong si Cielo Magno na mga advocate ng ating pambansang budget, ano? dahil kailangan pang tanawin bilang utang na loob yung panghihingi ng ordinaryong taong bayan ng assistance every time na maoospital o magpapagamot ang isang Pilipino. Pero ang paliwanag kasi dyan ni Yusek Claire Castro kanina, mukhang malabo na i-veto ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil una sa lahat, hindi naman daw dadaan sa politiko ang MyFIP. Ginawa raw ito nang sa gayon ay makamit yung target na zero billing sa mga ospital. So ito daw ay didiretso doon sa mga local government units para makatulong na rin doon sa mga pasyente. Pakinggan natin yung sinabi ni Eh, yun naman pala, bakit, marami pang, alingas-ngas dito, ano? Didiretso pala yung pondo na manggagaling sa national government patungo sa mga local government, ha, upang magamit, upang maging zero balance sa mga taong nasa ospital, sa mga ospital na pagmamay-ari ng gobyerno na pinamamahalaan ng Department of Health, ano? Zero balance, wala po kayong babayaran. Yusek Castro. May mga ospital po dito na hindi po kaugnay ng DOH hospitals at nais pong palawakin pa. Yun po, yung mga hindi kaugnay ng DOH hospital, ito po yung mga pribado, pribado gaya ng St. Luke's, Makati Med, ASEAN Hospital. Hindi po ah, wala pong pakialam diyan ang DOH. Yung tinatawag na DOH hospital na ang nangangasiwa po ay ang Department of Health ay mga gobyerno, kagaya ng PGH, East Avenue Medical Center, ha? Yan po, karamihan sa mga gobyernong hospital ng gobyerno. Yun po, karamihan po kasi diyan ang pumupunta diyan yung mahihirap, na maging zero billing simula umpisa hanggang sa kanilang paglabas sa ospital ay wala po silang babayaran. Ano? Ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ng zero balance billing sa LGU hospitals. Hindi po ito idadaan sa mga politiko. Ito po ay manggagaling din po sa DOH. Yan ang maganda diyan. Hindi dadaan sa mga politiko kasi kapag dumaan pa sa politiko yan, kalukuhan na yan para pang may tatanawin kang utang na loob sa politiko. Eh hindi naman nila pera yan. Hindi pera ng politiko yan. Pera ng taong bayan, taxpayers money na ginagamit ngayon. Ha? Oh, malinaw. At Maricel, ngayon bagsak ang piso, maraming mga walang trabaho. Anong sinasabi dito ng Malacanang? Well, aminado naman ng Malacanang, Gigi, na yung estado ng ating ekonomiya sa Pilipinas, in a way na apektuhan din talaga nung ingay sa politika, lalo na ngayon meron tayong nire-resolve. Yes, apektado talaga. Ang politika, apektado talaga diyan yung ating ekonomiya. Sa pangako ng palasyo ay hindi pa lubos na natutupad. Hanggang ngayon, may mga naaresto na at nakasuhan na pangunahin smaller o mid-level official na nagpapakita ng progreso sa investigasyon pero ang mga pinakamalalaking sangkot, big fish tulad ng high-profile contractors at posibleng politicians ay hindi pa nakukulong o nakatakas pa. Ito ang dahilan ng mga image, mga sangkot sa flood control scam. Hindi pa rin nakukulong bago magpasko na nagpapahayag ng frustration ng pagdududa sa gobyerno. Ito na nga ang sinasabi ko. Ang iskandalong ito ay nagdulot ng mga protesta, pagbabago sa leadership sa Kongreso at patunay na scrutiny.
Pero marami ang naniniwalang kulang pa ang accountability, ha, sa mga pinakamakapangyarihan. Patuloy pa rin ang mga kaso at posibleng magkaroon pa ng mga bagong arrest sa susunod na araw o buwan. Okay? ba na usapin tungkol sa anomalya sa flood control project. Sabi ni Yuse Castro, last week nga daw, nagkaroon ng pagpupulong ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang economic managers ng ating bansa at dito ay napag-usapan yung tungkol dyan sa issue ng inflation, yung tungkol doon sa paghina ng piso kontra dolyar. Pero ang tiniyak naman daw dito ng economic managers, gagawin nila ang lahat ng sa gayon ay patuloy na ma-encourage yung mga investors Gagawin nila ang lahat upang sa gayon ay patuloy na ma-encourage ang mga investors. Ha? Yan po ang pangako. na mamuhunan dito sa Pilipinas at kabilang na nga dyan yung pagpupursige para maresolba itong issues ng sinasabing anomalya sa flood control project. Yan Issue ng flood control project na maanomalya talaga. Pero kailangan po talagang may makulong. Gaya po ng mga binitiwang pangako ng ating Pangulong BBM, no? Bago magpasko. So ano na ngayon? 16 na po ngayon. Ha? Siyam na araw na lang. Magpapasko na. Dapat bukas o makalawa o sa susunod na araw, dapat may makulong na. Gaya po ng pangako nyo. Pangulong BBM, huwag nyo pong kalilimutan yan. Umaasa po ang taong bayan sa inyo sa mga pangakong binitiwan nyo sa amin na may magpapasko sa kulungan. Bago magpasko, may maaresto at makukulong. Okay? Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-like at subscribe at paki-share na rin po sa aking YouTube channel, Ramir Boulder. At sa mga nanonood po sa Facebook, paki-follow na lang po yung Ramir Boulder. Marami pong salamat.